Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunso nito, halimbawa, ng giyera, problema sa supply, at puwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayan na bibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas 20 milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy natin sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Nitong nakalipas na taon, higit 100 bilyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Makakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod po sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalini. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulations by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn, and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitan solusyon lamang. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo. Bukod pa rito, naresolba rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito
ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fishers products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin, bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salary. Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawing permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Mahigit 9,300 makinarya ang maipapamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo nagbubukas at kukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato